para mapakasalan ang fiancé ng kanyang ate. Pinalitan ng tusong babae ang kanyang mukha para maging kamukha nito. Akala niya, ang sikretong ito ay hindi mabubunyag. Pero sa araw ng kasal, lumapit ang best friend ng kanyang ate at tinanong kung bakit puting wedding dress ang pinili niya. Ano pa ba ang isusuot sa kasal kung hindi puting gown? Sino ang mag-aakala na kakatapos lang niyang magsalita, ay bigla na lang itinaas ng babae ang kamay at sinampal siya. Ang eksenang ito ay agad na ikinagulat ng lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit sa mismong kasalan ay inapi ng babae ang bride. Pero ang babae lang ang nakakaalam kung sino ang totoong luozu. Hindi siya maaaring magsuot ng puting wedding dress. Sa sandaling ito, hindi alam ng tusong babae na nabuko na siya. Tinanong niya ang babae kung anong karapatan nitong saktan siya. Lumapit ka, sasabihin ko sa'yo. Pero isa pang sampal ang sumalubong sa tusong babae. Nabigla ang lahat sa eksenang ito. Nakita niyang walang pakialam ang groom kahit na sinasaktan na siya. Agad na inisip ng tusong babae na may relasyon ang dalawa. Yun pala, silang tatlo ay lamaking magkakasama bilang magkababata dahil matagal nang nahalata ng groom na may mali sa bride. Kaya nagpa siya siyang panoorin lang ang babae kung paano niya ito ibubuking. Nang makitang sasampalin na naman ng babae ang kanyang sarili, agad na humingi ng tulong ang babae sa kanyang mga magulang. Pero laking gulat niya, takot ang mga ito dahil ang kaharap nila ay isang seyo. Bukod pa sa matalik silang magkakaibigan, kaya itinulak na lang nila ang babae paarap para sila na mismo ang mag-ayos ng gulo. Nang akmang sasampalin na naman siya, biglang umawat ang mga magulang ng seyo para pigilan ito. Sinisi siya kung bakit siya nag-iskandalo sa kasal ng kanyang best friend. Pero ang hindi nila inaasahan, ipinagtanggol pa siya ng mga magulang ng babaeng tuso. At sinabing siguradong may dahilan kung bakit niya ito sinaktan. Nang makitang wala nang makakapigil sa kanya, alam ng babae na malapit na niyang mapatunayan ang kanyang hinala. Pero nataranta ang tusong babae, at sinabing nagdadalang tao siya. Gusto sana niyang gamitin ang pagbubuntis para hindi siya masampal ng babae. Pero wala itong pakialam. At sinabing sasampalin pa rin siya kahit buntis siya. Ikinagalit ito ng tusong babae, kaya bigla niyang tinulak ang babae sa sahig. Agad siyang nagbanta na ipapapulis at ipapakulong ang babae. Pero laking gulat nang biglang binasag ng groom ang kanyang cellphone. At nagbanta na kapag itinuloy ng tusong babae ang pagtawag sa pulis, ay makikipaghiwalay siya rito. Pagkatapos ay may ibinulong pa ito sa kanyang tenga. Pero sinong mag-aakala na ang babae mismo ang nagdesisyong tumawag ng pulis? Labis itong ikinatakot ng tusong babae. Agad siyang lumuhad at nagmakaawa sa babae nang huwag nang tumawag ng pulis. Kusa pa niyang sinampal-sampal ang kanyang sarili. Nagmamakaawa sa babae na palampasin na siya. Sabi mo kanina gusto mong tumawag ng pulis. Ngayon, tinawagan ko na sila para sa'yo. Bakit parang ayaw mo na ngayon? Ano ba talaga ang itinatago mo? Meow meow. Maliban sa hindi pa lampas 3 buwan ang pagbubuntis ko. Totoo, hindi talaga kita niloko. Nakita ng babae na hindi pa rin ito nagsasabi ng totoo, kaya nagpa siya na siyang tumawag ng pulis. Sobrang natarante siya, kaya agad siyang tumayo at hinubad ang puting wedding gown. Akala niya kasi ay dahil sa wedding gown na iyon, kaya nagagalit sa kanya ang babae. Ngayon ay hinubad na niya ito. Nagmamakaawang tantanan na siya ng babae, pero hindi ito pinalampas ng mga nakakita. Nakuha niya ang simpatsya ng lahat sa kanyang pagpapaawa. Kinampihan nila ang mapagpanggap at sinisi ang babae. Paano ako nagkaroon ng anak? Na ganyan ka barumbado? Sobra na ang pang-aapi mo. Sumiyaw. Hindi